Sa negosyo, may mga pinaniniwalaang pamahiin, katulad ng puting ahas daw na binabantayan ang ginto. Maraming negosyante naniniwala sa mga pampaswerte. Pwedeng figurin o pamahiin, lahat papatulan. Para raw maganda ang pasok ng pera at kapalaran. Pero ang tindahang ito sa Pasay City, nagsimula raw gumapang sa kanila ang buenas nung meron silang naging tagabantay. Na ahas? Isang ahas na sa kanila raw tindahan, tila may binabantayang kayamanan. Taong 2015 nung natupad ni Alezon ang pangarap niyang magkaroon ng tindahan ng mga damit. Pero noon pa man, may nararamdaman na raw siyang kakaiba sa kanilang tindahan. Lalong-lalo na sa stockroom. Tila meron daw sa kanilang nagmamasid hanggang isang araw. May isa akong sales lady na tabig niya yung fire extinguisher. Bumagsak sa sumabog. Dito na raw sila may namataan sa kanilang CCTV na isang ahas. Pero dahil linggo-linggong nagbubura nang na-record sa CCTV, wala na silang kopya nito. Ngunit mula noon, kung ano-anong hindi maipaliwanag na bagay na raw ang nangyayari sa kanilang tindahan. May mga sumasagot sa kanila na wala namang tao. Pag nagpicture sila, may mga nakikita silang pugot na kamay. Or pag natutulog sila, may bumubulong sa kanila. Natakot kami. Inisip namin baka totoo at mamaya kainin kami nito. Anong mali ba naman namin nito? Binuksan namin ang ilaw. Pagpasok namin to, wala kami nakita. Pero mula raw noon, dumoble ang kanilang customers. Biglang nag-boom ang kanilang negosyo. At ang pakiramdam daw nilang nagdala ng buenas, ang ahas. Mga kwento ng lola at lola ko at ng ibang mga kaibigan ko na kapag may ahas daw sa loob ng bahay, yun ay nangangahulugan na magkakaroon ng magandang mangyayari or swerte. Ako naniniwala ako bilang isang negosyante, yung ahas na yon isang bantay namin at nagbibigay sa amin ng swerte para lumago at dumami ang aming negosyo. The same time, binibigyan ko ng sipag, dedikasyon sa pagmamahal ko sa aking trabaho. Isang gabi, habang nagbabantay ng CCTV, Nagtawag ako ng tao na lalaki sa labas. Pinatingnan ko. Tapos nung nakita nga niya yung sabi niya, "Hala, Ate Guy, parang hindi yan ordinaryong ahas." Ang ginawa namin, binuksan namin yung ilaw. Pasok namin sa stockroom, wala kaming nakita. Nagtingin-tingin kami dito sa stockroom kung saan nanggaling, kung bakit may ganun. Malaki yung ahas. at nagulat daw sila sa sunod na ginawa ng ahas. Lumilipad-lipad siya, palabas ng pintuan namin. Ang naturang eksena, nakunan daw ng CCTV. Pero nabura nila. Hanggang ang kakatuwang pangyayari sa kanilang tindahan, naranasan na mismo ni Janelle. Magbubukas pa lang daw siya noon ng kanilang shop nung may napansin siya sa CCTV na tila kumikinang. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pero laking gulat niya na wala naman ang tila kumikinang na bagay. Napasait po ako doon sa CCTV, nakita ko po yung parang may nag-spark. Kulog po yung room na yon that time, kaya wala pong source ng ilaw. Kaya si Janelle, nagwalis na lang at isinara ang pinto. Parang pabilog, tapos parang may kumikinang lang po siya. Tapos nung winalis ko po, wala naman po. Tapos nung titingnan po namin sa CCTV, nandun po siya. Tapos nung pinatay po namin yung ilaw, bigla siyang lumiwanag. At sa pagkakataong ito, meron na silang pruweba na save nila ang kopya ng actual CCTV footage. Sa naturang kuha, kapansin-pansin na parang ang may kumikinang sa stockroom. Pagdating ni Janelle, kita pa rin ang lumiliwanag sa kwarto. Hanggang nagwalis na siya. Pagkasara ng pinto, kita pa rin ang tila kumikinang. Pero pagkapatay ng ilaw, dito na nagpakita ang di manoy bantay sa kanilang tindahan. Ang di umanoy Lucky Ahas na
mistula pa raw, lumilipad. Hinala tuloy ng mga sales lady ang kumikinang na bagay sa stockroom, pot of gold o ginto na siya raw talagang binabantayan ng ahas sa kanilang tindahan. Base na rin sa kanilang akala o kwento-kwento. Nung tumayo yung ahas yung nasa CCTV, takot ako kasi akala namin tutuklawin kami. Inisip rin namin na baka ahas ba talaga or isang uri ng maligno or multo na nagpapakita doon sa CCTV. Ang itinuturing na pampaswerte raw ng tindahan ng mga damit na ito sa Pasay, makikita sa CCTV footage na ito. Isang puting ahas na lumilipad daw. At may binabantayan pa raw itong ginto o pot of gold. Dahil nagkatakutan na sila, tumawag na ng pare para ipabless ang tindahan. After that event, hindi na siya nagpakita. Ang CCTV footage na ito, taong 2016 pa raw nakunan. At ang dati nilang stockroom kung saan nahuli cam ang ahas, giniba na para sa expansion ng kanilang tindahan. Ang CCTV footage, ipinasuri namin sa isang video expert. Hindi naman siya edited. Wala tayong nakitang trace or wala nakitang attempt na i-edit yung video. So kung ano man yung nakita natin nung time na yun is nandun siya. Ang video sa CCTV, pwede raw i-recreate. Pag mas malapit yung object sa ating camera, mas lumalaki siyang tingnan. Depende pa yan kung anong lens na nakalagay doon sa CCTV natin. So makapapansin natin, kung magagaling siya rito sa baba, malayo, hindi siya tingnan. Pero pag ito'y lumapit, mumukha siya mahaba. Kung angular pa siya ng konti, mukha siya mas mahaba na. Hindi mo na ngayon siya makikita as ma-identify kung yung arc niya. Kasi nga nagdi-distort ng image natin. Nagmumukha na siyang mahaba. Pwede siya maging maliit na hayop. Pwede nga siya maging buntot eh. So hindi natin alam kung kaninong buntot ito. Bakit siya gumalaw? It's either buhay, yun nakita natin, o may gumagalaw para doon sa object na yun. So hindi natin masabi ngayon kung may naglaro ba ng mga oras na yun o talagang meron lang hayop or something na na-shoot ng mga time na yun. Tawag kasi natin doon na lens flare yun, so may mga light. Ang tanong kasi dyan is saan ba nagagaling ang mga flare? Saan galing yung ilaw niya, considering kwarto siya at naisasara. Kasi pag sinasara, bakit siya dumidilim? Pero yung ilaw niya is constant doon. May problema na siguro yung camera niya. Kaya may disruptive form doon na nakastay lang doon sa area niya. Or baka mismo doon sa monitor ng CCTV. Kinonsulta rin namin ang isang entomologist. Bale sa kanyang movement, symmetry niya, yung tinatawag nating hugis niya, which is pwede na makita natin sa isang lugar na bodega, ay yung pwedeng mga snails o slugs. Pero kailangan pa rin namin ng more na specimens o video sa magpapatunay at magsusupport doon sa claim na yon. Otherwise, hindi kami pwedeng mag-guessing game dito. Sa video na nakita natin, hindi makita yung isang movement ng isang ahas. So they are thinking na ito ay flying snake when in fact, yun yung tinatawag na flying snake is a misnomer. Hindi rin naman siya lumipad, hindi siya ahas. Ang ahas is always, even dreaming of snake, may correlation to positivity in terms of business. One of the interpretations is money. Just like when you are itching, in just one of the interpretations, of course, it is beyond logic. Ano siya sa area ng intuition, which you cannot just discount because it's part of the belief system ng isang grupo ng mga tao. Pero kung sina Allison ang tatanungin, Hindi ako naniniwala na masama yun as long as hindi sila makakasakit. Well, may kanya-kanya ka tayo kasing paniniwala eh. Yung superstitious na yun, nire-respeto ko sila bilang sila ay naman negosyante. Ganun rin naman ako. Kasi ako naniniwala sa mga beliefs na kung saan magbibigay sa amin ng mga luck. pati na ang ilang malalaking negosyo, may kanya-kanya silang urban legend o paniniwala o pamahiin ng mga nagdadala sa kanila ng swerte. Kalokohan para sa iba, pero ito pa rin ang matibay na pinanghahawakan ng mga namumuhunan para ang kanilang mga negosyo lumago.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.